Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Sinisiguro ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kapakanan ng mga mamamahayag habang pinaiiral ang press freedom. Ayon sa Malacanang, patunay dito ang pag-arangkada sa pwesto ng Pilipinas sa World Press Freedom Index. Mula sa 180 bansa, nasungkit ng Pilipinas ang ika-116 na pwesto. Base sa pag-aaral, bunso nito ng pinaigting na pagprotekta sa mga alagad ng media at pagbaba ng bilang ng mga namamatay na journalist at harassment cases. Ito na ang pinakamataas sa ranking ng Pilipinas sa loob ng 2 dekada. Asahan na ang mas mahigpit na polisiya na ipatutupad ng Department of Transportation upang masiguro ang kaligtasan ng publiko at masugpo ang mga pasaway na motorista sa kalsada. Ito ang inanunsyo ng Department of Transportation Secretary Vince Dizon bilang tugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na agarang lutasin ang mga problemang nagdudulot ng mga road crash incidents sa bansa. Ayon sa kalihim, inatasan na nito ang LTFRB at LTO na magpatupad ng mas mahigpit na driver education, lalo na sa usapin ng road safety. Samantala, nais din ng DOTR na gawing mandatory ang drug test sa mga PUV drivers at regular na pagpapatupad ng roadworthiness check sa lahat ng mga sasakyan. Samantala, alamin natin ang ibang balita sa PTV Davao mula kay Jay Lagang. Mayong adlaw, upat ka pasahero ang samdan sa pagbangga sa duha ka passenger bus nga nahitabo sa Pulang Pantad, Barangay Badas, Mati City sa Davao Oriental niadtong Mayo 2 ning tuiga. Matod sa report, daling responde ang City Disaster Risk Reduction and Management Office kon si DRRMO, PNP Mati ug Public Safety Office. Gamit ang bullhorn, gipangita dayon ang mga naangol. Duha kanila nga dunay gas-gas ug minor nga mga samad apan mipili nga dili na magpa-ospital human nga mipirma og waiver. Apan usa ka pasahero ang nagreklamo nga nalipong ug laing usa pa ang adunay dagang samad sa agtang, dalunggan ug paa. Gidala dayon sila sa ospital sa Davao Oriental alang sa dugang medikal nga pag-atiman. Gimando na sa Department of Environment and Natural Resources kon DNR Region 9 ang temporaryong pagpasara sa crocodile facility sa CI Zamboanga, Sibugay. Dinaytabo ang pagpaak sa usa ka buhi nga saltwater crocodile nga gipanganlan og alay. Sa usa ka taong nisulod sa bahin sa park kun asa giatiman ang buaya niadtong Abril 28 ning tuiga. Humani ini gimando sa DNR Region 9 nga butangan og mga pahimangno, PC og 24 oras nga pagbantay aron nga malikayan ang susamang insidente. Gimando sab sa Provincial Wildlife Quick Response Team ang pagbutang og dugang perimeter fence ug warning signages. Nasayran sab nga ang biktima usa ka mentally unstable nga individual kinsa nahatagan og medikal nga pagtagad ug ana-ana sa maayong kondisyon. Giba naman ang ana sa 10 to 12 feet ang gitas-on sa buhayng si Alay nga nabalhin sa mong parke niadtong tuig 2022 gikan sa barangay Balukanan. Magparayon sa bang DNR 9 sa pagmonitor sa kahimtang sa pasilidad aron nga masiguro ang kaluwasan sa publiko. Ug mo kadto ang mga nagunang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang. Mayong adlaw. Daghang salamat, Jay Lagang. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming social media sites sa @PTV PH. Ako po si Naomi Tiburcio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.